Okay, so welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang isi-share ko sa inyo ay electrical HVAC system. Okay, so focus po tayo sa electrical HVAC system ngayon. So sa unang video na inilabas ko guys, yung sa Carrier ay gumamit po siya ng 110 volts and 24 volts doon sa kanyang control system. Dito guys ay 24 volts lang po siya. Okay? So again, itong mga ipinapakita ko guys na mga HVAC electrical system ay based po ito sa aking mga na-experience sa dati kong company. Or isi-share ko sa inyo para at least maka-encounter kayo ng ganitong mga electrical system, so madali nyo na po siyang maintindihan. Okay? Sana makatulong po itong video tutorial na to para po sa mga kasamahan natin na hindi pa naka-encounter sa mga ganitong HVAC electrical system. Okay? Or yung exposure ko po guys ay more on conventional HVAC system. Okay? So pagdating po doon sa mga inverter ay mahina po tayo doon. Okay? So dito guys, papakita ko po sa inyo or complete na electrical wiring installation based doon sa aking mga na-experience. Okay? So ito po yung unit na Mitsubishi 7.5 tons. 7.5 tons po itong unit na to. Tsaka very old unit. Mostly, ganoon naman talaga ang nakakabit doon sa mga lumang building din, no? So, dito guys, familiarize po na natin. So, dalawang party po ang ating ipapakita sa inyo. Ito po yung sa outdoor na unit at saka sa indoor na unit. Okay? So, unahin muna natin guys yung sa indoor. Kung ano po yung mga components doon para at least may idea po kayo kung paano po yung approach doon sa kanyang electrical wiring. Okay? So, pagbubuksan nyo po doon sa kanyang panel box, doon mismo sa indoor unit, ito po yung makikita nyo doon sa kanyang panel. Ito po yung transformer na 24 volts at dalawang circuit breaker at tatlong magnetic contactor na 24 volts. Okay? At syempre nandoon yung blower at ang heater. Yan. Yan po yung mga components na direktang makikita mo doon sa kanyang electrical box or panel box niya sa indoor unit. At syempre, nasa indoor din yung ating thermostat. Okay? Kung saan po naka-install po itong unit na to, so doon po yung area or doon po to naka-install sa area na yon, itong ating thermostat. Okay, so lilipat po tayo dito sa outdoor. Yan. So dito sa outdoor guys ay may makikita ka dyan na service circuit breaker. Ito po yon. At syempre makikita mo rin doon ang kanyang compressor at itong CFM o condenser fan motor. At syempre makikita mo rin tong mga pressure switch na to, yung high pressure at saka low pressure switches. Okay, so sa wiring connection na to guys, tinatawag ko po siya na direct wiring connection kasi yung 24 volts na power supply command na galing po sa ating thermostat ay dire-diretso na po yan sa ating mga contactors. Okay? So unlike doon sa una kong inilabas, ay gumamit pa po siya
ng separate na relay para lang mag-power up yung ating contactors doon, kasi ang sistema niya ay yung mga ginamit doon ng mga contactor ay 110 volts AC. So kailangan natin gumamit ng relay. Pero dito guys, direct approach po siya, direkta po siyang nagsusupply sa ating mga contactors. Okay? So kaya ko po siya tinawag na direct approach wiring, kasi doon sa sistema niya. Okay? Madali na po siyang maintindihan. Hindi siya ganun ka complicated, no? So ang pinakabago sa akin dito guys, itong pagka-wiring nitong yung power supply na papunta doon sa ating compressor. Kasi nga ang kanyang contactors guys ay nakalagay po sa indoor. Sinusupplyan niya yung ating compressor, pero idinaan muna siya sa circuit breaker o service circuit breaker. Yun ang medyo bago sa akin, kasi nga mostly sa ibang electrical system ay itong contactor at saka yung circuit breaker ay nandoon sa taas. Magkasama po to doon sa outdoor. Pero dito guys, kakaiba siya dahil yung magnetic contactors na nagko-control doon sa ating compressor ay nandito sa indoor. Kaya medyo bago siya sa akin nung panahon na kakapasok ko po lang dito sa company na to. Ginawan ko po siya ng drawing para at least kapag mag-trouble ulit itong unit na to, hindi na po ako mahihirapan sa kanyang sistema. Okay, so naka-indicate po talaga yung kanyang kung saan building po naka-install tong unit na to, na ganito yung electrical wiring niya sa kanyang or sa HVAC system niya. Yan, simple lang naman guys, madali nyo po siyang makuha, no? Hindi siya ganun ka-complicated na wiring. Basta tatandaan nyo lang po yung sa indoor, kung ano yung mga component doon, madali nyo siyang makuha. Pinili ko po siyang ganitong pagkagawa ng diagram, kumbaga pictorial diagram yung ginawa ko, gawa na gagamitan pa po natin siya ng katulad ng ladder elementary diagram. Marami pa tayong iisipin, kung for example itong pressure switch, kung ano po yung symbol doon. Dito guys, kaya ginawa ko po siyang ganito para at least madali mo siyang maintindihan. Para po to sa mga bago pa na mga kasamahan natin sa air conditioning. Okay? So, ito, malaking tulong po ito sa ating lahat, para po sa ating mga kasamahan na nag-uumpisa pa lang. So, ito po, para sa inyo po to guys, para at least magkakaroon po rin kayo ng mga idea, no? Basta ang tatandaan nyo lang natin dito ay ang ating 24 volt system, kasi yun po yung nagko-command sa lahat ng mga components dito na pinagkukunikan sa ating mga loads. Sa mga susunod na mga ilalabas natin ng mga video guys, ay itong mga ganitong system ay minomodify namin. Nilalagyan po namin siya ng power management device. Kasi kadalasan ang nangyayari dito sa system na to guys ay wala siyang control kung mag-overvolts or mag-undervolts yung ating power supply. So pag ganun ang mangyayari, mabilis masira or madalas masira ang ating mga compressor at itong mga motors natin. Okay, so para ma-prevent natin yon, ay minomodify natin, nilalagyan natin siya ng power management system. So doon sa mga susunod na ilalabas natin ng mga video tutorial, katulad nitong diagram na to guys, ay nilagyan ko po siya ng power management system. Okay, so I hope na nakatulong po sa inyo ang video tutorial na to guys.
At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. Paki-hit sa notification bell para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. Ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!